uso sa mga kabataan ngayon, paramihan ng hikaw. Narinig nyo na ba ang latest, ang in ngayon, kahit pa sa mga celebrity? Ang pagpapabutas at paglagay ng hikaw sa ear cartilage o yung may malambot na butong bahagi ng ating tenga. Mas marami, mas fashionable. Dahil ayaw pahuli sa uso ni Araya, nito lang Abril, nagpabutas din siya sa cartilage ng kanyang kaliwang tenga. Nainggit po kasi ako, although lahat din ng tropa ko may butas din po. Siyempre parang pag may butas ka po sa madaming tenga, parang maganda po. Pero nang hinayang siya sa ibabayad na 200 pesos para sa ear piercing, kaya nagpabutas na lang siya sa kanyang pinsan na 14 anyos lang. Kinausap ko siya na butasan niya ako. Ang ipinambutas sa tenga ni Araya, ang mismong pin ng hikaw na nabili nila sa bangketa. Yung binutas niya kasi sa akin na hikaw is tagto 20 pesos. Binutasan niya lang ako sa bahay. Ginamitan naman siyang alcohol, but wala po siya sa gloves. Kontento naman si Araya nung una, pero makalipas ang isang buwan, ang butas ng kanyang tenga namula, namaga, hanggang sa nagnanapa. Parang sumasakit po siya, tapos namumula. Lalo po pag nadadali po siya. Kalahati po ng ulo ko, tsaka sa leeg ko, para po kung may stiff neck. Pag daw po dagat, magaling daw po sa sugat kasi maalat. Yung tinry ko, naligo po. Lalong sumakit, palaki na palaki na palaki. Walang idudulot na kabutihan yung panliligo sa dagat. Pwede pang makasama. Pag nagkaproblema sa tenga, keep it dry until nakita ng doktor. Kaya pinatignan na nila ito sa doktor. The danger there is the pus is between the skin and the cartilage, nabubulok sa loob, nade-deform. Hindi na kaya ng gamot lang. Maagapan pa kaya ang tenga ni Araya? Ang rumaraket namang clown na si Lance, hindi natawa sa nangyari sa kanya. Matapos niyang butasan din mag-isa ang cartilage ng kaliwa niyang tenga. Ang ikinabit niya rito, ang nakita niyang lumang hikaw sa kanilang bahay. Siguro sa mga ate ko o sa nanay ko, mga pinaglumaan nila, ayun po ang ginamit ko pang butas po ng tenga ko. Pero matapos ang isang linggo, ang butas ng kanyang tenga, tinubuan ng tilang tigyawat. Normal lang po, para po siyang pimple lang. Ginakamot ko, tapos wala naman akong ibang nararamdaman ako, kundi makati lang siya. Hanggang ang tenga ni Lance, unti-unting lumaki at namaga hanggang sa mukha na itong chicharong bulaklak. Nakikita ko sa kanilang nandidiri sila. Parang mahirap makipagkaibigan, lalo ngayong malaki na. Kahit di nila sabihin, pansin ko, talagang dirin-diri sila sa tenga ko. Lagi lang ako nagdadasal na sana matagal na. Yung mga nakapaligid sa'yo, parang kung ano-ano iniisip sa'yo. 3 beses na raw niya itong ipinaopera. Nakalimang turok na pong anesthesia. Hindi ko po makaya, ramdam na ramdam ko po yung sakit. Kaya yun, nag-decide po yung si Doc na hindi natapusin. Ito lang yun natanggal. Tapos ngayon, bumalik na naman. At tuwing malamig ang panahon, madalas daw itong kumikirot. Lagi na rin siyang nakatagilid kapag natutulog. Nakakaya din kasi yung mga bata, nagtatawanan ako, nagtitingin na. Pero binabaliwala ko lang kasi bata naman eh. Hindi po maganda sa katayuan ko ngayon eh. Yung nangyari dito sa tenga ko. Because there was an infection, there was a scar formation after it healed. It just so happened that Lance is what we call a keloid former. Keloid is a type of scar. Some people, it can be genetic. Definitely, it's an old infection. The infection has healed. This is already a scar. 8 taon na raw itong tinitiis ni Lance, kaya pinatignan na niya sa isang cosmetic surgeon. Bumabalik pa rin yung keloid. Para at least maka-function rin siya normally, I will still suggest na operahan, na i-surgery,
Pero pinaka-important after surgery is yung post-care natin. May mga bago na kasing treatments na pwedeng makahelp sa kanya at mga those with keloids tulad actually ng botulinum toxin A. Yun yung ginagamit natin na ng wrinkles. We can also inject that in conjunction with the steroids para at least mag-lessen yung growth ng fibroblast tissue para mag-flatten yung keloid. Mag-ingat kayo sa pagbubutas. Minsan kasi tayo nadadala sa mga nauuso, napapasama tayo. Magpabutas na lang kayo doon sa may alam. Karamihan sa mga babae, sanggol pa lang, binubutasan na ang tenga para makabitan ng hikaw. Si Lola Leonie, nung bata pa lang daw, meron ng butas sa kanyang earlobe o yung malambot na bahagi ng tenga. Bagamat wala naman daw siyang kahilig-hilig sa hikaw. Pero nung regaluhan daw siya kamakailan lang ng fancy earring ng kanyang kapatid, isinuot niya ito. Isang beses nangate, tinanggal ko. Pagtanggal ko, ginanon ko yung tenga ko, may nana. Hanggang na-impeksyon ang kanyang tenga at naapektuhan nito ang kanyang mukha. Nilagnat si Lola Leonie, isinugod sa ospital. Nanginginig na ako sa ginaw. Magang-maga, parang puputok na. Sakit. Kaya 2 linggo siyang na-confine. She could have an allergic reaction with the earring and then kinamot daw niya. Hirap kasi doon, nasa face mabilis kumalat ang infection kasi very vascular, meaning maraming blood vessels sa head. Pinakamalala is a life-threatening situation talaga. Pwede niyang ikamatay yon. Papasalamat naman ako sa Panginoon at ito na, lagi ko yung dinadasal. Sana tulungan nila akong gumaling na. Samantala, balik tayo kay Areya na namula, namaga at nagnana ang tenga matapos lagyan ng ear piercing sa kanyang cartilage. Kaya agad siyang inoperahan, drainain ang namuong nana. Area's ear, I will diagnose it as having perichondritis with abscess left pinna. In other words, ito ay pigsa. It led to an infection. Whether the earring is dirty or the procedure was not done in a clean manner. Naghilom naman ito, pero ang kaliwa niyang tenga lumiit na at tila na-deform pa. Nakatipid nga siya sa 200 pesos na pagpapabutas ng tenga. Pero ang ginastos naman niya sa pagpapa-opera, 20,000 pesos. Hindi ako nakapag-aral ng college kasi yung pera na dapat pang bayad namin sa school ko is doon nagastos. Sa huli talaga yung pagsisisi Kaya pakinggan ang payo ng mga eksperto para maiwasan ang masaklap na nangyari kay Areya. Siguraduhin ninyo na yung pupuntahan ninyong piercer at chest shop ay mga accredited ng DOH. Dapat may mga piercing tools na tamang ginagamit sa tamang part ng tenga na paglalagyan. At may mga tamang hikaw din na ilalagay kung saan part man ilalagay sa tenga. Kagaya ng mga pang-cartilage, kailangan yung mga jewelry mo, maliliit din. Kung sa bangketa ka naman, hindi hygienic yung place, magkakaroon ng cross-contamination doon. Huwag lang sunod ng sunod sa uso, lalo pa kung ang nakasalalay, kalusugan. In ka nga, nadali naman sa posibleng kapahamakan. Huwag magbingi-bingihan. Anong masasabi mo sa ear piercing? Meron ka ba nito? Pakikunan naman ng litrato at i-tweet gamit ang hashtag KMJS. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.